Anong masasabi niyo po dun, sir, sa naging pahayag ni Madriaga? Kung napanood niyo na. Kung nakikita ko naman nagtutugma yung sinabi ni Sentry. Mm. Kasi si Madriaga, wala namang contact sa labas yan, kundi dito lang sa pamilya Duterte. Magandang araw po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan. Kayo po ba, sir, ay loyalista talaga? Meron akong grupo. Yung grupo ko is nagsimula noong 2013. Senator pala si BBM. Ang pangalan ng grupo ko originally is WBBM, that is Winner Bongbong Marcos. Pero ang ginawa ko, kesa pangalan ko sa kanya, ginawa ko Wanted Bagong Bayani Naglilingkod. Kasi naghahanap nga tayo ng mga tao makakatulong sa atin. Yes. So, ibig sabihin, sir, tagal nyo na pong kilala ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? So, sir, ano naman ang masasabi nyo po doon sa sinabi ng kanyang kapatid noong November 17? Sa bagay na yun, naging vocal ako sa aking Facebook, sa aking wall. Hindi ko talaga matanggap mangyayari sa gano'n. Nagtiwala ang lahat ng loyalista na nandoon sa grupong yun si Manang Amy para alalayan si Senator, si Presidente Bongbong Marcos. Pero iba mas ibinaon niya. Pero ang pagkakamali niya, bumaliktad ang pangyayari. Mas pinaniwalaan ng taong bayan si Presidente Bongbong. Kasi kita naman natin yung mga tao hindi naman naniwala eh. At saka nung araw na pala yun, meron tayong nabalitaan na naghahanda na pala itong si Inday Lucring na yun na nga, nakabarong na daw. Sabi ko nga 15 pa lang nakabarong na eh. Wow. Pagdating nung 17, nung nag-last day, sinunog yata yung barong. Sira ang kanyang pangarap. Kaya nga eh. So, ano talaga no sa inyo, sir? Bakit gano'n na lang sila kadesperado? Anong pananaw nyo po? Bakit gano'n na lang yung kadesperado ng mga DDS? Alam kasi nila na ang bilang nila hindi ganun kadami. Hindi kayang ipanalo. Ever since 2022, sila lang nagsasabi na mas malaki ang bilang ng mga DDS kaysa sa mga loyalista. Sa paraan ng botohan, hindi nila kakayanin. Kaya take over yung iniisip nila. Ganun ang pamamaraan. Kaya sa ngayon, talagang inaano nilang posisyon ng Pangulo. Kasi meron pa akong nabalitaan tulad ni Mike Defensor. Siya ngayon tudo banat sa ating administrasyon na alam naman natin yan. Ang ginawa nila kay Erap dati, parang gusto nila gawin ngayon sa ating Pangulo. Yun nga lang, matalinong PBB natin. Actually, ang pattern nila, ang pattern nila, every time may gumagamit sila ng isang individual, dalawa. Kung mapapansin mo, ang nagsasabay ngayon, si Greco Bellica at si Bondoc. Ngayon pumapasok naman si Defensor. Lagi may tag team pagtira. Nagpapahinga sila. Noong nakaraan, si Atty. Glenchong at si Atty. Si Sugar Daddy. Ganun ang sistema nila. Hindi kumagat sila sa vlog. Ngayon, tinitignan naman nila yung kredibilidad ng gagawin ng paninira ng ito. Pansinin mo. Yun nga rin yung yung nakikita ko na nila kasi sa ngayon kasi, sir, talaga yung banat nila talaga sa ating below the belt ang banat nila eh. Wala, hindi na ubra. Oo. Hindi na ubra. Kahit anong gawin nila, hindi na ubra. Eh lalo na ngayon, yung mga kaso nila, unti-unti na nauungkat. Nakaasalang sila ngayon sa ombudsman. Pare-pares. Itong pag-travel ni Pulong sa 17 countries, sa tingin mo, ito ba yung pagtatakda ng unti-unting pagtakas niya sa mga kasong kakaharapin niya? Napakalaking posibilidad. Kasi malamang, dyan sa 17 countries na yan, nagtatry siyang kumuha ng asylum. Yun lang naman yun eh. At saka yung maring naglalagay ng pondo o ano man yung pera dapat. Yes nga po, Kap, ang palagi ko dyan, yung mga nakuha niyang pera regarding sa illegal na paraan, ay dyan niya sa mga bansang yan ang nilagak. So, sinisafety lang niya kung paano niya ito makukuha sa tamang panahon kung saan mag-a-asylum siya o sa takas siya para siguradong meron siyang perang gagamitin. Ganun na nga yun. Kasi dito, mag-uumpisa na yung AMLAC, titrace sila, pati nga yung joint account ng mag-ama, titingnan na. Kasi dati
pinasisinungalingan nila yung sinabi ni Sentry eh. Eh ngayon, talagang nakikita na, may money trail nang lumalabas. Kaya, abangan natin. Kasi wala na, tuloy-tuloy na pagbulusok pababa ng mga yan. Especially Kap, no, itong si Ramil Madriaga, no? Madriaga, no? So nagsalita na siya sa bilyonaryo, no? So doon pa lang malaman natin na totoo yung sinasabi ni Sentry na meron ng pera si Sara na galing sa illegal drugs. So may Pugo, siya nakuha sa Pugo. Yung lifter na pinaglagyan ng droga. illegal drugs. Anong masasabi niyo po dun, sir, sa naging pahayag ni Madriaga? Kung napanood niyo na. Kung nakikita ko naman nagtutugma yung sinabi ni Sentry. Kasi si Madriaga, wala namang contact sa labas yan, kundi dito lang sa pamilya Duterte. So yung pagkantang niya yun, ibig sabihin, sino makaka-influensya sa kanya? Walang iba kundi sarili niya. Kasi siya nakakaalam. Kailangan niya na ligtasan yung bagay na dapat niya ligtasan. Kung sino ang puno-tulo, kung sino ang pinuno nung nagaganap na At sa tingin niya, mas safe siya na sabihin ang nalaman niya sa panahon ng Marcos administration dahil alam niya no, na mabait ang ating mahal na Pangulong Marcos. Sabi nga ng Pangulo, we never deal criminal people. Hindi kami nakikipag-negotiate. Kung gusto mo talagang tumistigo ka. Doon mo makukuha. Katulad ng Vizcaya, hingi ng pabor, pero hindi nila magawang umamin kung sino. Bakit pagbibigyan ng Presidente? Yung sinasabi nilang weak president, nararamdaman na nila lumagupit na sa kanila yung latay na ginagawa. Simple lang ating Pangulo. So, ibig sabihin, ito sa nakikita ko lang kasi din, kung ganito rin ang paniniwala nyo, sir. Kasi sa akin lang, lahat ng mga nakakasuhan ngayon, makikita nyo, both sides sa naging kaalyado ng mga Duterte. Kaya ngayon, ang kailangan ng Pangulo, katuwang ng taong bayan, para labanin ito kasi nag-iisa lang yung Pangulo natin, matitindi ang kalaban ng Pangulo. Ano pong masasabi niyo, sir? Nag-umpisa naman yan yung paninira doon sa mga talagang kaalyado ng Presidente. Pinahihina nila yung nasa paligid. Kaya ni dating Speaker Martin Romualdez, ni Ombudsman Remulla. Kung mapapansin mo, mas inunan nila yung mga kaso noon. Pero wala silang mapatunayan. Wala, Walang silbing paninira nila kasi yung mga tao, hindi na naniniwala ng ganun-ganun nila. Kailangan magbigay ka ng resibo. Yes, ebidensya. Kaya sinasabi ko every time na nagpo-post ka, nasaan ang resibo? Tama. Kung kayo nababaon na kayo dahil lumalabas ang resibo nyo, nasaan na? Bumanti naman kayo ng katotohanan. Diba? Hindi puro kasunod. Yes. Kasi pahayag nila, puro media lang, Yes, sa sarili nilang vlog, sarili. Halos na nga wala lang pumapato sa makikita ko yung mga survey. Sino magaling na Pangulo? Sila lang nagsa-survey. Lalagay nila Art C. Digong, tapos emoticon si PBBM. Makikita mo lamang sila dahil sila nagsimula nun, sila lang yun. Kaya kung hindi na ako nagko-comment doon, hindi na ako naglalay. Tsaka pag inopen mo yung naglalay kay Inday, puro mga trolls, puro walang ibang pangalan nasa ibang bansa. Tsaka meron na tayo narinig ngayon na itong SMNI nangangarap ng mga BBM vloggers para bumaliktad, para sumapi sa ila, pero wala silang makuha. Bakit hindi na ba nila pagkakatiwalaan ang kanilang mga DBS vlogger? Ganito yan, Kap, ang pag-analyze ko dyan. Hindi nila makukuha yung mga BBM vlogger kasi sanay yan ang hindi bayad. Yes, yung tama. binabayaran nila, puro abono na sila, walang nailalabas na tama. Exactly. Ang tao sino makapakinggan, hindi yung katotohanan. Kaya ganun. Dito na tayo magbayad sa kalaban, i-recruit natin. Hindi mangyayari. Kasi sa kanila kasi makikita natin puro lang ang bato nila sa ating Pangulo, bangag, adik, yun lang lagi, paulit-ulit kasi yun yung nakaprogram sa troll nila Pero kung tutusin, tayo, mga bimbim vlogger, talaga makikita natin. Yung pinopost natin, base lang dun sa ebidensya. Activities lang, event. Noong 2022, nung ang ginagawa ni Sara, pinakasa pa si PBBM para maging vice president. Maging vice president siya. Naglabas na ako ng nun. PBBM, ikaw ang presidente ko. Ako ang vice mo. Pagpapakita lang na yun.
na ang taong bayan ay sumusuporta sa kanya bilang bise, hindi individual ng mga politikong ganyan, Batangas.